Okay, ang topic natin ngayon ay kung naaksidente ka tapos gusto mo magmotor ulit tapos nagkaroon ka ng takot or kaba sa pagmamotor. Okay, alam nyo naman kasi sa atin, kaya ito yung topic natin kasi naaksidente tayo na nakaraan, pero minor lang, hindi naman siya wala namang injury, pero gusto ko lang i-share na nagkaroon tayo ng takot. So kung paano yung ginawa natin. Unang-una, physically fit. Kung may natamang injury, siguraduhin 100% na magaling na. Lalo-lalo na sa mga parts na ginagamit natin sa pagmamotor, lalo-lalo na yung kamay sa clutch, preno, paa, yung cambio, tsaka preno rin sa paa kasi importante yun pag nagmamaneho. Dapat 100%, walang nararamdaman, walang masakit, walang nakakasagabal sa pagmamaneho. Kasi kung may masakit, parang nakakabawa sa focus mo yun pagka kaklatch ka, masakit yung daliri mo kasi pilay, mababawasan yung focus mo kasi nasasaktan ka nga. Sa atin naman, wala tayo masyadong nakakuhang injury, nagkaroon lang ng pasahing legs natin kasi tumama dito sa tank, ipit tangke, kaso sa bangga tayo ay kumiskis siya sa tangke, yung inner tie natin, kaya medyo nagkapasa. So hindi naman siya nakasagabal, nakasakay tayo ulit ng motor. Ang issue natin yung sunod na point, yung kailangan mentally ready. Nagkaroon tayo ng takot, so hindi siya okay kasi hindi ka confident, hindi 100% yung ano mo, confidence mo sa pagmamotor. Mahirap yun pagka ganun. So dapat 100% din yung confidence mo or wala kang nararamdaman na takot. Kapag meron, kailangan natin humanap ng professional help. Kahit di na siguro psychiatrist, kahit ano na lang, yung counseling, yung mga ganun. Kasi makatulong yun, or yung ano, yung parang support group. Punta ka sa mga hanap ka, baka may makita kang support group na pinag-uusapan yung mga ganun. Malaking bagay yun, kasi may masasabi ka. Sa atin kasi hindi naman masyado, pero nagkaroon talaga tayong takot. Yun naman yung confidence natin, hindi tayo komportable. So ang ginagawa ko lang, pag nakikipag-usap ako sa mga katrabaho ko, mga tropa ko, kapag alam ko na kayong kausap ko na aksidente, doon ko dinadala yung topic para lang ma-share nila yung nangyari sa kanila, kung paano gumaling, ganun, mga ganun, kung paano naka-recover. Kailangan lang naman makita mo yung experience nila, kung paano sila naka-recover. Parang support group na rin, parang pinag-uusapan lang naman dun yung mga nangyari. Kaso nga lang, pagka counseling kasi tsaka support group, mas structured kasi yun. So kung yung ginawa natin, hindi naman, kasi hindi naman tayo masyadong nagkaroon ng takot. Nagkaroon, pero hindi ganun, tama lang, pero meron. Tapos isa sa susunod na point natin, doon natin ipapaliwanag kung bakit tayo nagkaroon ng takot. Sunod na point, ride slow. Kailangan mong magdahan-dahan muna. Kung kailangan mong mag-ride, malapit lang, kahit barangay loop lang muna. Dahan-dahan lang para bumalik yung confidence mo, konti-konti. Malapit lang, kasi atin kasi wala tayong choice, kinabukasan kailangan natin pumasok. So ang ginawa ko, siniguro ko lang na yung dadaanan natin, dali lang, mababa lang yung estudyante natin. Wait, sa atin kasi no choice tayo, kailangan natin pumasok kinabukasan. Ang ginawa ko lang, siniguro ko na yung dadaanan natin yung mas pinakakabisado natin, yung palagi natin kinadaanan. So kasi kung maghahanap ka pa ng bandaanan, parang mag-decide ka kung iwasan ko ba tong kalsada na to kasi traffic. So makakabawas yun sa focus kahit na konti. So kailangan natin ito 100% focus. So kailangan yung dadaanan mo parang kabisado mo na, so hindi mo naiisipin. Kaya napansin nyo, nung dumaan tayo na nakaraan, dumaan tayo sa Pakalayaan imbis na dun sa padaan ng BGC sa sa tawag dito, St. Luke's. Hindi tayo dumaan kasi sa St. Luke's maraming stoplight, maraming likuan. Dun sa Kalayaan, dire-diretso lang, kahit na mas traffic doon tayo dumaan. Siyempre mas traffic, mas bagay ibig sabihin. So siyempre karoon nga tayo ng takot. So
Saka siniguro natin na yun nga, dahan-dahan lang tayo. Okay, so itong susunod na point, kaduktong din to. Ito yung, ay hindi pala, mali, nag-skip tayo isang topic. Ito yung pangatlo dapat, tsaka ito yung pinaka-importante. Kung galing ka sa aksidente, tapos gusto mong bumalik sa pagmumotor, kailangan mo mag-refresher course. Ito rin yung mga advice ng mga expert na panood ko. Refresher course, sa atin kasi napagastos tayo dun sa ano sa nabangga natin, inabot ng 15. Kasi ang alam kong refresher course ng Honda nasa 10k so hindi na tayo kumuha nun. Kung hindi naman issue yung budget, mas maganda mag-refresher course. Okay, balik tayo sa point natin, ride slow. Tapos na tayo doon. Sunod, ride more. Pero i-apply nyo lahat ng mga points natin dito sa video na to. Okay, so ride more kasi sa atin tayo nagpahinga. Dito sinasabi ko na nagkaroon tayo ng takot kasi nung nag-start tayo mag-work from home simula ng Thursday, Monday na tayo ulit nagmotor kasi iniisip ko sa Monday na lang papasok naman dahil ayoko magkaroon ng natatakot ako baka magkaroon ulit ng aksidente. So kaya sa tingin ko mas tatagalan tayo makarecover kasi nagpahinga tayo ng 4 na araw which is hindi talaga dapat. Kailangan talaga pagka may takot, may kaba, nagre-recover ka, kailangan mo sumakay ng motor. Pero dapat nga i-apply mo yung mga points na i-discuss natin. Tapos yung sunod na point, karuktong pa rin to, gradually progress. So ibig sabihin, habang bumabalik yung confidence natin, ilalayuan natin yung biyahe natin or mas matagal tayong nagra-ride. So halimbawa barangay loop, nakakuha ka na ng confidence, medyo nawala na yung kaba mo pag may kasabay ka, medyo layuan mo na ng konti, medyo isama mo na yung kabilang barangay. Sunod na point, karuktong rin to, yung optimal condition. So wag muna tayong mag-ride ng gabi kasi nga madilim, so vision. Wag rin tayo mag-ride ng maulan, so vision ulit. Tsaka yung traction ng gulong natin, wag ma-traffic kasi nakaka-stress yung traffic, marami kang interaction sa ibang sasakyan. Tsaka maganda yung kalsada, wag ka muna magdumaan sa mga off-road mas mahirap yun So yung optimal condition, kailangan maliwanag. Mas okay lang naman yung kung tanghalin tapat kasi short ride lang naman, kaya mo na mainitan ka para makakuha ka rin ng vitamin D. Sunod na point, yung be vigilant, or kailangan dagdagan natin yung focus natin, alertness. Kailangan lagi tayong alert sa paligid natin, sa mga sasakyan, tao, ganyan, para bumalik yung dating focus natin. Kasi sa atin nawala tayo sa focus, na sobrahan tayo sa relax. So ito isa to sa way para bumalik. So all in all, dahan-dahan lang para makarecover tayo kagad. Saka huwag natin pabayaan na magkaroon tayo ng takot, hindi natin magawa yung gusto natin gawin sa magmotor nga. So huwag natin pabayaan yung passion natin mawala dahil lang na aksidente tayo. Okay, kung gusto nyo mapanood yung na aksidente tayo, magkakaroon yan sa bababa. Click nyo lang yung playlist na yan, nandyan yung mga videos natin. Okay, thank you naman, tinde. Bye bye you.